Ani sa pagbasa ng salita ng Diyos. So let us open our Bibles to Luke 7. Babasahin po natin ang salitan from 11 to 16. Okay, Luke 7, 11 to 16. Luke 7, okay. Eleven to 16, okay? Binuhay ni Jesus ang anak ng balo. Okay, verse 11. Kinabukasan siya ay tumuloy sa isang bayan na tinatawag na Nain. Kasama ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. At nang siya ay papalapit na sa pintuan ng bayan, inilalabas ang isang taong namatay. Siya ay nag-iisang anak na lalaki ng kanyang ina, na isang balo. Kasama niya ang napakaraming tao mula sa bayan. Nang makita siya ng Panginoon, siya ay nahabag sa balo at sinabi rito, "Huwag kang umiyak." Siya'y lumapit at hiniko ang kabaon, at ang mga nabubuhat ay tumigil. At sinabi niya, "Binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka." Umupo ang patay at nagpasimula magsalita at siya ay ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinaklan ang takot at nilalahati nila ang Diyos na sinasabi, "Lumitaw sa gitna natin isang dakilang propeta at dinalaw ng Diyos ang kanyang sambayan." God bless the reading of the word. Amen. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Let us pray. Salamat sa oras na ito na ibinigay mo, Panginoon, isang pribileyo na muli makapangaral ng iyong salita sa harap ng iyong mga anak at maging sa mga kapatid rin na nasa kanilang mga tahanan na makikinig ng mensahe na aking ipangangaral, Panginoon. Patnubayan mo kami sa hapong ito. Higit sa lahat, Panginoon, nais ka naming maluwalhati, wala nang iba. Ikaw lamang, O Diyos, na siya naming manunubos at tagapagligtas sa pamagitan ng iyong anak, si Jesus. Patnubayan mo kami sa pag-aaral na ito, puspusin mo kami ng Espiritu, sa ngalan ni Yesu Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Maupo po tayo. Alam niyo mga minamahal, talagang siksik ang Biblia sa mga katotohanang patungkol sa ating Panginoong Hesus, lalong-lalo na sa kanyang pagmamahal sa mga tao. Sa hapong ito, ang ating pong pag-aaralan ay pinamagatan ang Himala sa Nain. Itong lugar po ng Nain, 14 na kilometro ang layo nito, no? South sa lugar ng Nazareth. At itong lugar nito ay masasabi nating nabigyan pansin sa Biblia upang bigyan ng malaking pansin dito yung himalang ginawa niya, no? At ito ang nais kong makita ninyo ngayong hapon, na sa gitna ng kalungkutan, sa gitna ng kamatayan, sa gitna ng kalumbayan, na andyan ang ating Panginoong Hesukristo, na masasabi natin, no, na handang kumalinga at tumulong sa mga tao. Now, umpisa natin yung unang punto na nais kong makita ninyo, no? Nabasa natin yung talata. Ang first point na nais kong makita ninyo, ang pagpapakita ng kahabagan ng Panginoon, no? Nang makita siya ng Panginoon, siya ay nahabag sa kanya, sinabi niya sa kanya, "Huwag kang umiyak." Unang-una, makikita natin ang kaso po rito merong isang balo, no? At ang kanyang kalakasan, ang kanyang pag-asa, ang kanyang maaaring nakakaagapay sa buhay, walang iba kundi itong anak niya. Okay? Sapagkat itong kapanahonan na yon, ang isang balong babae, masasabi nating walang boses yan sa lipunan eh. Ang may mga boses talaga yung mga panlalaki, no? Yun ang bibigyan ng prioridad at ng pansin. At minsan, isa rin sa problemang nangyayari, maagang namamatay ang mga kalalakihan. Hindi yan katulad katulad sa panahon natin ngayon, no? Maaring may gusto tayong pangangatawan at may gamot, kumpleto sa medisina, at nakakatulong ito sa pagpapahaba ng ating buhay. Isa sa nagiging kaso nila roon yung
lifespan ng tao na maaga nagkakasakit at namamatay. So hindi natin alam ang naging kaso ng kamatayan ng lalaking ito, pero ang makikita natin, ito'y nagpuprosesyon na, no? Papunta roon sa tinatawag nating libingan nung mga oras na yon nang makita ng ating Panginoong Hesukristo. So, dito ipinakikita how our Lord Jesus Christ interfere in the procession. No? Kumbaga nang himasok ang ating Panginoong Hesukristo. Diba? Tayo, lalo-lalo na sa ating lipunan ngayon, parang naiilang tayo sa mga tao mapanghimasok, pero sa pagkakataong ito, ang ating Panginoon, isipin mo, nagpo-procession yung patay, no? Biglang pinahinto mo. nang himasok ka ron sa ginagawa nilang prosesyon. At nais kong sabihin sa inyo, salubungan po ito. Salubungan kasi si Jesus Christ papuntang nain, marami rin kasamang mga tao Maraming sumusunod. Tapos itong papalabas din ng nain, marami rin. Kumbaga makikita niyo yung salubungan ng dalawang anak rito Yung Son of God na Diyos at makikita natin dito yung anak na namatay. Makikita natin dito yung anak na masasabi nating walang buhay at yung anak ng Diyos na nagbibigay ng buhay. At makikita natin yung salubungan dito ng tao na kung saan narito kasama nila ang Panginoon na mapaggawa ng himala, at narito naman sa kabilang grupo, makikita natin yung isang grupo na nagdadalamhati dahil yung daladala nila isang taong inalisan na ng buhay. Now, tuloy tayo rito. Sa Biblia, marami tayong makikitang mga talata na kung saan ang ating Panginoong Kristo ay nagpapakita ng kanyang kahabagan. No? Our Lord is a very compassionate Lord. In His heart is towards people. Hindi lamang doon sa mga namamatayan. Katulad rito sa Mateo 9:36. May makikita tayo rito na kung saan nakita ng ating Panginoon ang maraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat nanlulupaypay sila at nangangalat katulad ng mga tupang walang pastol. So dito ang nakita niya yung spiritual condition ng mga tao na kung saan kapag sinabing walang pastol, wala silang gabay, wala silang proteksyon, wala silang provider ng kanilang pangangailangan. The spiritual needs of people, the Lord Jesus Christ saw in lot of people during that time. In Matthew 14:40 naman, makikita natin dito yung karamdamang tinataglay ng tao, dulot ng kasalanan. Of course, all sickness, tawag rito, nag-ugat yan sa kasalanan sa tao, no? Nung unang panahon, si Adan at si Eva walang sakit dahil unang-una walang kasalanan Okay? Sa pagpasok ng kasalanan, doon pumasok ang kamatayan. At of course, bago ka mamatay, dumadaan ka muna minsan sa karamdaman. At dito makikita natin, pumunta si Jesus sa baybayin at nakita niya napakaraming tao at nahabag siya sa kanila. Pinagaling niya ang mga may sakit sa kanila. Dito naman, yung physical na karamdaman, doon sa una, yung spiritual na karamdaman ang nakita niya. Sa Mateo 15:32 naman, kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at pinalapit sa kanya, sinabi niya, nahahabag ako sa napakaraming tao. Ito'y sapagkat 3 araw na silang sumusunod sa akin at wala man lang silang makain, hindi ko ibig na pauwin silang gutom at baka manlupaypay sila sa daan. Our Lord also is concerned about their needs, physical needs, no? So, dapat nyo tandaan, ang daming sakop ng pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo ng kahabagan sa tao. In our spiritual life, in our physical life, also in our daily life, no? Yung mga pangangailangan natin sa pang-araw-araw. Dito, makikita natin, nakita ni Kristo ang gutom sa mga taong sumusunod sa Kanya at nakikinig sa Kanya ng salita ng Diyos. Almost 3 days na in a row na nangangaral ang ating Panginoong Jesucristo, at yung pangatlong araw, dito siya gumawa ng himala para pakanin itong mga taong ito. In Matthew 20:34, sabi naman ni Jesus, kaya nahabag si Jesus at hinipo ang kanyang mga mata, kaagad silang nakakita at sumunod sa Kanya. Ito naman yung 2 bulag, no? Na talagang nagsumisigaw na patungkol sa paggaling nila sa kanilang pagiging bulag. At dito makikita natin, hinipo ni Kristo ang kanilang mga mata at sila'y
Pinagaling. In Mark 6, pagkalunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao at nahabag siya sa kanila sapagkat sila ay parang mga tupang walang pastol. Sinimulan niyang turuan sila ng maraming bagay. Tignan ninyo, anong naging action ni Jesus Christ, no? Nung makita niya ito, na para bang mga taong walang pastol, walang gabay, walang protection, walang magpo-provide, well, tinuruan sila ng ating Panginoong Kristo. Okay? Hindi lang basta nahabag ang ating Panginoong Kristo, bagkus dala ng kahabagan niya yung kanyang aksyon. Dito, the Lord Jesus Christ interfere in the procession nung magkaroon siya ng kahabagan doon sa babae. Of course, hindi natin alam kung kilala ng babae si Jesus Christ. But we know that Lord Jesus Christ knows everyone. He knows na itong babaeng ito, balo na, tapos meron pang isang anak, namatay pa yung anak niya. So, God interfere in our lives. And we must allow that, no? Na kung ang Diyos nag-i-interfere sa buhay natin, He is all-knowing, alam niya ang kanyang ginagawa, at hayaan lang natin siya. No? May pagkilos siya sa ating buhay, minsan hindi natin maintindihan yung kanyang pagkilos, pero kung kalooban niya na mag-interfere sa buhay mo dahil may pagkilos siyang ginagawa upang mawalhati siya, abay wag mong kontrahin yun. Minsan nga sa pamagitan ng pagsubok eh. Naalala niyo doon sa James chapter 1, verse 2, no? Pumunta ka nga doon, Brad, baka makita mo. James 1:2. Ito, may kinalaman ito sa pagsubok, ha? Nakita? Santiago 1:2. Ayun. Tingnan natin yung verse para, mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo nahaharap sa sari-saring pagsubok, tuloy. Yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya nagbubuho ng pagtitiis, tuloy. At inyong hayaan, no, na malubos ng pagtitiis ang gawa nito upang kayo maging sakdal at ganap, walang anumang kakulangan. Andiyan, makikita natin, no, na hayaan mo lang, okay? Yung pagkilos na ginagawa ng Diyos, kung ito man ay pagsubok sa buhay ng tao, interference na ginawa ng Diyos sa buhay mo, because God has a purpose in it. Second, nais kong makita ninyo, pagkatapos ng pagpapakita ng kahabagan ng ating Panginoon, nais ko naman makita yung pagbibigay ng kaaliwan ng Panginoon. Nakaranas ka na ba sa buhay mo na naandun ka sa patay, o ikaw nakipaglibing ka, tapos yung nag-iiyakan, sinabihan mo huwag kang umiyak? Kakaiba yung utos ni Jesus Christ dito. Ako nga nabigla eh. Nung binasa ko, yung inisip-isip ko, teka lang. Saan nga ba naman nakakita, no? Yung nag-iiyakan sa patay, lumapit ka, tinaboyan mo, huwag kang umiyak. Baka mainsulto pa sa iyo eh. Kasi kami, kapag nagka-counsel kami, well, depende lang doon sa sobra-sobrang iyak na talaga naglulupasay, no? Talagang i-allow mong umiyak kasi part ng ano yan eh. Part ng constitution ng tao yan. Kapag may namatay at namimiss niya, talagang umiiyak siya, lalong-lalo na sa kaso ng may namatay, no? Kahit nga si David umiyak nung namatay si Haring Saul at saka si Jonathan na kaibigan niya eh, no? Talagang hagulgul siya nung namatay itong dalawang ito eh. Kahit na gusto siyang patayin ni Haring Saul, umiyak siya. Abay, hayaan mo. Okay? Hindi yung tipong natatawa ka, nakaka-insulto ka naman nun. Okay? Pero dito makikita natin, kakaiba yung utos ni Jesus Christ. At mukhang sa tanang ng buhay ko, kung iisipin natin ito, hindi ko pa nagagawa ito eh. Ewan ko kung nagawa na ninyo, no? Na lumapit kayo doon sa isang umiiyak at sinabihan nyo, huwag kang umiyak. Yung mga bata, no? Minsan, na ano yan, nadapa, sugat, huwag kang umiyak, wala yan. Gas-gas lang yan sa tuhod. Ba, macho ka. Yan. Hinahamon mo na ganun eh. Kasi para ipakita na yung pagkakadapa niya at yung gas-gas niya sa tuhod, maliit lang na bagay eh. Kaya, imbis na iiyak, napipigilan yung iyak kasi inuutusan mong wag umiyak eh. Pero dito iba, no? Makikita natin, nang makita siya ng Panginoon, siya ay nahabag, sinabi niya sa kanya, huwag kang umiyak. Well, may dahilan kung bakit si Kristo nagbigay sa kanya ng utos na ito. No? Sa ibang punto, ang gusto nilang palabasin, ako ang ginamit ko, kaaliwan. Ang pagbibigay ng kaaliwan ng Panginoong Diyos. Kasi hindi lang basta ito utos na walang laman. Kung hindi,
sa kabila ng kaaliwan na ibinigay ng Panginoon o utos ng Panginoon na huwag kang umiyak, kasama rito yung kasiguruhan na meron siyang gagawin na himala. Okay? Kaya ang makikita natin, no, nang makita siya ng Panginoon, siya ay nahabag at kanyang sinabi sa kanya, huwag kang umiyak. Isang napakahirap na utos, pero dapat nyo tandaan sa Biblia, may mga sinabihan si Jesucristo na mga ganung bagay, no, na huwag kayong umiyak, na minsan nagre-resulta ito sa nakakatawang reaksyon ng mga tao sa kanya. Pero hindi kasi nila naiintindihan na ang ating Panginoong Jesucristo ay may gagawing himala sa gitna nila, that all of them will be amazed. Katulad doon sa Lucas chapter 8 verse 52. Alam niyo yung kaso rito? No, nung pumasok siya roon sa isang tahanan na kung saan merong namatay na bata, silang lahat ay nananangis at nananagoy. Sinabi ni Jesus, huwag kayong tumakis, hindi siya patay kung hindi natutulog. At kung yung natatandaan na naging reaksyon nila rito, nagtawanan sila. Kasi yung mga tao rito na nananangis at nananagoy, mga professional mourners to. No, yung mga bayaran na umiiyak sa patay talaga. Kaya ang dali nilang mag-switch, no, mula sa umiiyak sa nakakatawa. Nakakatawa. Para bang yung sinabi ni Jesus Christ, it is a joke. Pero alam naman natin, nung sinabi ito ni Jesucristo, nais niya kasing gumawa ng himala sa gitna ng mga taong ito. Lucas 23:28. Lumingon si Jesus, ito yung ipapako siya, no? Sinabi niya, mga anak na babae ng Jerusalem, huwag kayong umiyak dahil sa akin. Okay? Iyakan ninyo ang inyong mga sarili at inyong mga anak. Bakit? Dahil alam niya, mas masaol ang hatol na mangyayari sa Israel pagkatapos ng ating Panginoong Jesucristo mamatay. Alam niyo, pagkatapos mamatay ng ating Panginoong Jesucristo sa Israel nung panahon na yon, AD 33 siya namatay, AD 70, sinunog yung Israel. Sinunog yung Jerusalem rather, no? At maraming namatay na mga Hudyo doon. Okay? And not only that, sa kasaysayan ng Israel, no? Israel is a very persecuted nation, bagamat after AD 70, na-dissolve yung nasyong Israel eh. Naging nung 1948 na lang nabalik muli. May 5, 1948, at nung mangyari yan, because of what happened to them during the Holocaust. Almost 6 na milyong Hudyo ang pinagpapatay sa iba-ibang dako ng mundo na yun, na nasakop ng Nazi Germany. Talagang bakit sa dinabi namin ng tao, mga Hudyo ang pinagpapatay, ganun na lamang. So, well, sa kasaysayan makikita natin, maaaring ganito ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, na kakahinat ng kahatulan, kaya imbis na iyakan siya, iyakan yung mga anak nila at yung mga sarili nila, dahil alam ng ating Panginoon na may dadating na kahatulan sa Israel balang araw. Pahayag 5:5. Ito, natutuwa naman ako sa phrase na ito sapagkat ito yung time na kung saan si John noon ay sinabi sa kanila na naghahanap sila kung sino magbubukas nung tinatawag nating selyo na nakabalumbon. Walang makita. And then bandang huli, may nakita. Nag-iiyak na si John the Beloved nun dahil wala ngang makita. Pero makikita natin sa verse 5, sinabi ng isa sa mga matanda sa akin, huwag kang tumangis. Narito ang leon mula sa lipi ni Huda at ang ugat ni David ay nagtagumpay upang buksan ang balumbon at luwagan ang 7 selyo. Itong 7 selyo ng paghatol, ang Panginoong Hesukristo ang nagbukas nito. No? Ito yung seal judgment na pinasimula ng ating Panginoong Jesucristo. Pero nais kong makita ninyo, no, ganun din ang kanyang comfort. Na kung saan makikita natin yung comfort na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo doon sa babae sa Nain. Ngayon, sa ating kapanahunan, our God, through His Word, give us assurance. A hope, no? And also, an assurance na tayo bilang mga mananampalataya ay mapuno ng kagalakan at pag-asa dahil alam natin, darating ang panahon, okay? Darating yung panahon na mawawala na ang pagluha, mawawala na ang pagtangis, mawawala na ang sakit, at mawawala na ang lahat ng bagay na siyang lumilikha ng kalungkutan sa atin. Okay? Dito napakaganda nung sinabi ng ating Panginoon doon sa ina, huwag kang tumangis. Ang makikita lang natin, no? Sumunod yung babae, hindi siya umiyak. Dahil merong ginawang himala ang ating Panginoong Jesucristo bilang kasiguruhan doon sa kanyang iniutos na huwag kang
umiyak. Una, nakita natin pagpapakita ng kahabagan ng Panginoon. Pangalawa, yung pagbibigay ng kaaliwan ng Panginoon. Pangatlo, yung pagpapamahalas ng kapangyarihan ng Panginoon. Sa talatang 14, sinabi ng Biblia, lumapit si Jesus at hinipo ang kinalalagyan ng patay. Ulitin ko po, no? Hindi yung patay ang hinipo, Ang hinipo, yung kinalalagyan ng patay. Maaring ito'y binuhat nila. Hindi ko lang alam kung nasa ataol itong taong ito, But definitely, kapag nakapanood ka ng ililibing sa Middle East kasi nakabalot lang sa puti, tapos buwat-buwat nila, no? Hindi buwat-buwat meron silang parang tray doon na buwat-buwat nila hanggang dun sa libingan. Minsan nakabalot ng puti, tapos nakatakip lang ng carpet. Okay? At dito makikita natin, yun ang hinipo ng ating Panginoong Jesucristo, na kinalalagyan ng patay at ang mga bumubuhat nito ay tumigil. Okay? Pinahinto niya. Okay, nagpuprosesyon. Sinabi niya, binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. Siya na namatay ay umupo at nagsimulang magsalita, ibinalik siya ni Jesus sa kanyang ina. Okay? Tignan niyo yung senaryo, ilagay niyo sa isipan niyo, no? Na itong patay na ito, masasabi natin ng mga oras na yun, maaaring nakabalot at kinausap ni Kristo yung patay. Okay? Ang tanong ko, ang Panginoong Hesukristo ba ay may commanding voice, authoritative voice? Yes. Okay? Tandaan niyo nung kapanahunan ni Elijah, si Elijah bumuhay din ng patay Pero si Elijah humingi ng kapangyarihan sa Diyos upang mabangon niya, okay, yung mga namatay, yung batang namatay nung kapanahunan niya. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, hindi po ganoon. Ang ating Panginoong Jesucristo, nag-utos lang, kinausap lang yung patay at ito ay nabuhay. Nag-utos siya at sumunod yung patay sapagkat sila ay nagkaroon ng buhay. Ganyan ang ginawa niya. Doon sa istorya ni Lazaro, kung inyong matatandaan, umpisaan muna natin dito sa Lucas 8:54 hanggang 55. Ngunit nang mapalabas niya, ito yung nangyari sa bata, na silang lahat, hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata, at tinawag na sinasabi, anak, bumangon ka. Ang kanyang espiritu'y bumalik at siya ay bumangon kaagad. Nag-utos si Jesus na bigyan siya bigyan ng makakain ang bata. Punta tayo sa John chapter 11. Nang masabi na niya ito, sumigaw siya ng malakas, may malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. Lumabas ang patay. Ang kanyang mga kamay at mga paa ay natatalian ng telang panlibing. Ang kanyang mukha ay nababalot ng isang panyo. Sinabi ni Jesus sa kanila, kalaganin niyo siya at pabayaan siyang bumangon. Now listen carefully. Makikita natin when God command, people obey. Kahit siya ay patay. Di ba? Kahit patay, no? Makikita natin dito, ito patay, 3 patay, no? Inutusan ni Kristo na bumangon at sila'y bumangon. Sila'y kumilos. Ibinalik ng Diyos ang kanilang buhay. Is our Lord Jesus Christ that powerful? Yes. Why? Because He is God. Okay? Walang question po yun. No? Tandaan nyo, tayo ay may kapangyarihan din. Hindi para bumuhay ng patay, kundi parang mangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. Okay? At binigyan tayo ng kapangyarihan ng ating Panginoon. And you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth. At ang kapangyarihan na ating ipangangaral ay ang Ebanghelyo. At ang Ebanghelyo na yan ay nagbibigay na espiritual na buhay sa mga tao once ang tao manampalataya sa tagapagligtas. Yan ang makikita natin sa Romans 1:16. Hindi ko ikinaiya ang Ebanghelyo ni Kristo sapagkat to ang kapangyarihan ng Diyos sa sino mang mananampalataya. Okay? Upang maligtas sa sino mang mananampalataya, Hudyo man o Hintil man. God can give them spiritual life, okay, by believing the gospel of the Lord Jesus Christ, na tayo bilang mga mananampalataya ay may kakayanan o may kapangyarihang sabihin ito dapat sa mga tao. Okay? So makikita po natin dito, sa isang talata, sa John chapter 5, 25 to 26, may makikita tayong katotohanan dito. At itong katotohanan ito, nagpapakita, no, ng gagawing pag-uutos ng ating Panginoong Jesucristo balang araw sa lahat ng patay at sa lahat ng buhay.
Verse 25, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang oras ay darating, at ito ay ngayon na. Sa oras na iyon, ay marinig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos, sila na nakakarinig ay mabubuhay. Now, dalawa yan, okay? Pwede yung patay na sinasabi rito, may mga taong patay sa espiritu, no? Mga taong hindi ligtas, napangaralan sila ng ebanghelyo at sila ay nagkaroon ng buhay dahil nanalig nga sila. Ito'y sapagkat kung papaano ang ama ay mayroong buhay sa kanyang sarili, ay gayon din pinagkalooban niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. Dito ay pinakikita yung katotohanan that our Lord Jesus Christ have the authority to give life. Actually, ipinakita niya yung eksena na yan sa pamagitan ng pag-uutos. Tayo, wala tayong kapangyarihan ganon. Okay? Tayo bilang mga mananampalataya, ang magagawa lang natin is to lead people to Christ. Ipakilala sa kanila yung kilala nating nagbibigay sa kanila ng buhay. At nais kong sabihin sa inyo, hindi lang buhay na eternal ang kayang ibigay sa atin ng ating Panginoong Kristo. Isang uri ng buhay na may kaligtad. No? Isang uri ng buhay na lumalakad ka sa sanlibutan ito o sa mundong ito, nakilala mo ang Diyos na siyang gumagabay sa iyo. Nakilala mo ang Diyos na siyang may purpose sa buhay mo. Nakilala mo ang Diyos who is the sovereign God of all the earth that controls everything in your life. Yun ang blessing doon. No? Yun ang mapagpalang bagay doon. So nakita natin yung tatlong bagay, mga minamahal. No? Nakita natin yung mga katotohanan na kung saan unang-una, balik tayo rin sa outline natin, ang pagpapakita ng kahabagan ng Panginoon, ang pagbibigay ng kaaliwan ng Panginoon, ang pagpapamalas ng kapangyarihan ng Panginoon, at ang ikaapat, ang pagkamangha ng mga tao sa Panginoon. Na-amaze ba sila? Yes, kahit sino naman ay ma-amaze eh. Ako, wala pa ako nakikitang eksenang ganito. Malamang kung makakita ako, baka tumakbo ko. Ang experience ko lang na natakot ako ng todo-todo, hindi sa patay, no? Kundi sa ahas. Ewan ko kung naikwento ko na rito, yung kaibigan ng kuya ko, nung naglagay ng ahas doon sa aquarium, maton yun, tigasin, kilalang-kalala sa barangay. Tapos tinakpan niya ng plywood. Inilagay sa gitna ng kalsada, dahil kami, mga kabataan, tuwan-tuwa lahat kami. Nakadukwang lahat kami sa ahas. First time namin naka-encounter na gano'n, yung ahas nasa aquarium, no? Tapos tinakpan niya. Bigla ba naman tinanggal yung takip ng aquarium? Biglang lumuksa yung ahas palpas. Sabi siya, yung 4 na direksyon ng barangay namin, ang tutulin eh. Isa na ako sa tumatakbo ng patulin eh. Bakit? Lumabas ba naman yung ahas doon sa aquarium? Hindi ko nga alam kung saan tumakbo. Basta yun lang naalala ko, no? Pag lukso ng ahas, paglabas ng aquarium, wala na akong inalala. Basta ako, tumakbo na napakalayo eh. Bakit? Talagang natakot ako eh. Baka matuklaw ako ng ahas nung time na yun. Well, dito, ikaw, kasama ka sa bumubuhat ng patay, kinausap ni Jesus Christ yung patay, bumangon. No, buhat-buhat mo na nga, papuntang prosesyon. Hindi ko alam kung masinda ka ng takot nun. Doon sa talatang ginamit actually doon sa ang Biblia, yung binasa ni Brother Ren, no? Sindak ang kumapit doon sa mga tao, no? Sindak, talagang ang idea nito, dito nga, sa Lucas 7:16, ang lahat ay pinagharian ng takot. Abay, sino ba naman hindi paghaharian ng takot? Isipin mo, buhat-buhat mo yung patay, kung isa ka pa sa taga-buhat, tapos biglang umupo, biglang nagsalita, biglang tumayo, biglang idinala ni Jesus Christ dun sa kanyang nanay. O hindi natuloy ang libing, di ba? Hindi natuloy ang libing, uwi na, balik na tayo sa bahay. Well, talagang paghaharian ka ng takot niyan. Pero yung takot na yon, nakapaloob dun yung tinatawag nating amazement. Yung wonder na tinatawag. At ang makikita natin dito, instead na matakot sila kay Kristo at layuan nila si Kristo, nilalhati nila ang Diyos. Di ba? Pansinin mo, no? Ang kinreate sa kanila, takot dun sa nangyaring himala, pero ito'y nagresulta sa pagwalhati nila kay Kristo o sa pagwalhati nila sa Diyos. Kanilang sinabi, isang dakilang propeta ang lumitaw sa kalagitnaan natin, dinalaw ng Diyos ang kanyang mga tao. Ang ulat na ito patungkol sa kanya ay kumalat sa buong Judea at sa lahat ng mga lupain sa palibot. Listen, Nazareth sila eh. Nazareth, 14 kilometers away from Nazareth yung Nain. Yung Judea sa south pa eh. Diba? Sa ibaba pa yun eh. Sa area ng Jerusalem. And yet, nung mangyari itong himalang ito, talagang kalat yung balita.
Ba? Maging dun sa parte ng south ng ating Panginoong Kristo, hininto yung prosesyon, binuhay yung patay ng isang balok. At ang makikita natin dito mga minamahal, ito yung makikita nating crowd response to the miracle and how God break the silence during that time by sending the light and by giving them a great miracle. At hindi lamang yun, no? Nais kong makita nyo rito yung word na yung visitation. Usually yung word na visitation sa Biblia, binisita ng Diyos ang kanyang mga tao. Sa dalawang tawag rito, konteksto ginagamit yan. Ang unang konteksto ng pagkakagamit ng visitation, may kinalaman sa judgment. No? May kinalaman sa paghahatol ng Diyos. Pero yung ikalawang konteksto ng pagkakagamit ng salitang visitation or God visit His people, dinalaw niya ang kanyang mga tao sa context ng blessing. At dito, no, doon sa nangyari sa Miracle of Nain, lumabas ang isang dakilang propeta which is prophesied in Isaiah 9, no? At makikita rin natin, dinalaw ng Diyos ang kanyang mga tao na nagpapakita ng tinatawag nating pagbuhos ng pagpapala uli ng Diyos sa kanyang bayan. Listen, dinalaw ng Diyos ang kanyang mga tao nang dumating ang ating Panginoong Kristo after 400 years of silence. Pagkatapos ng 400 taong katahimikan, di ba? Binulahaw ni John the Baptist yung pangangaral ng salita ng Diyos, lumabas siya at inihanda niya ang daan ng Panginoon, which is the Lord Jesus Christ. At nung lumabas ang ating Panginoong Kristo, namangha ang mga tao dahil sa loob ng 400 taon, wala silang alam o walang lumalabas na totoong propeta na gumawa ng katakot-takot na himala katulad ng himala ng ating Panginoong Kristo. Kasi si John the Baptist, bagamat siya'y propeta ng Diyos, ang himala lang na meron sa kanya ay yung kanyang kapanganakan. Liban doon, wala na siyang ginawang himala. Well, iba sa ating Panginoong Kristo, ang himala niya yung kanyang kapanganakan, pero maging yung kanyang buhay ay punong-puno ng himala. At ito ang bumasag sa katahimikan ng 400 taon. Okay? Now, pasok tayo sa Exodus 4:31. May mga talata rito ng pagpapakita ng blessing ng Diyos na dumating sa kanyang bayan. Example, Exodus 4:31, ang taong bayan ay naniwala nang kanilang marinig na dinalaw ng Panginoon ang mga anak ni Israel at kanyang nakita ang kanilang paghihirap, sila'y yumukod at sumamba. So dito makikita natin, no? Nung nagpakilala na si Moses at dumating na si Moses at in-inform na sila ni Moses na talagang palalayain sila ng Panginoon, nagsugo ang Diyos ng propeta, well, in-acknowledge nila yon na dinalaw na sila ng Panginoon. Nagresulta ito saan? Nagresulta ito sa kanilang pagsamba sa Diyos. Okay? Ganun din dito sa awit, Gis 6, 106, 4-5. Alalahanin mo ako, Panginoon, kapag ikaw ay nagpakita sa iyong bayan ng paglingap, dalawin mo ako ng iyong pagliligtas upang makita ko ang kasaganaan ng iyong hinirang, upang ako'y magalak sa kasaysayan ng iyong bansa, upang ako'y lumulhati kasama ng iyong mana. Luke 1:68, ito naman yung awit ito, no? At ito'y inawit, I think, ni Zacarias. Sinabi niya, purihin ng Panginoon ang Diyos ng Israel sapagkat dumating siya at tinubos niya ang kanyang mga tao. Yung word na dumating, dinalaw niya ang kanyang mga tao. Meron isang story sa Lumang Tipan, kung inyong natatandaan. Sino yung in-law ni Naomi? Si Ruth. Tama po ba? Yung in-law ni Naomi. At kung inyong matatandaan, si Naomi at yung kanyang asawa ay pumunta ng Moab. Okay? Dahil nga nagkaroon ng taghirap sa Israel, punta sila ng Moab. Kaya lang nung pumunta sila sa Moab, yung dalawang anak ni Naomi na lalaki ay namatay. Ang asawa noon ay si Orpah, isa. Yung pangalawang asawa ng kanyang isang anak ay si Ruth. At maging yung asawa ni Naomi namatay dun sa Moab. Okay? Pero dumating yung time, nag-decide si Naomi na bumalik sa Israel. Bakit? Kasi narinig ni Naomi yung balita na dinalaw na ng Diyos ang Israel. Ibig sabihin, ibinalik na ng Diyos yung kanyang pagpapala sa kanyang bayan. At dahil doon,
Umuwi si Naomi pero hindi siya nag-iisa sapagkat si Ruth nagpresinta na sumama sa kanya na bumalik sila sa kanilang bayan. Well, of course, the rest is history. Si Ruth, napangasawa niya sino nga ba napangasawa ni Ruth? Si Boaz, na kung saan si Boaz, naging anak niya si Jesse, at si Jesse, naging anak niya si David, at nanggaling sa lahi ni David ang ating Panginoong Jesucristo. Pero nais kong sabihin sa inyo, nang lumabas ang ating Panginoong Jesucristo sa Israel nung kapanahonan na yon, katulad ng panalangin ni Zacarias, dinalaw ng Diyos ang kanyang mga tao. Actually, tayo sana laging dalawin ng Diyos sa pamagitan ng kanyang pagpapala. Okay? Sana tayo bilang mga Kristiyano, lalo na rito sa Marikina Valley, ang pagdalaw sa atin ng Diyos, hindi dalaw ng paghatol. Ang dalaw sa atin ng Diyos ay dalaw ng paglingap, dalaw ng pagpapala, dalaw ng paggabay sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya. Bilang mga Kristiyano, alam natin lahat tayo, katulad rin ng pangyayari na nangyari dito sa ina-ina ito. Dumarating din ang kalungkutan, dumarating din ang kahirapan, dumarating din yung tinatawag nating mga problema sa buhay. Pero in spite of that, naniniwala tayo there is God who can give us comfort. In the midst of problem, in the midst of sickness, in the midst of depression. Lumapit lang tayo sa Kanya. Sa totoo lang, napakabuti ng Diyos eh. Hindi naman humingi ng tulong itong babaeng ito sa Nain eh. Humingi ba ng tulong? Hindi eh. Nakita lang ng ating Panginoong Jesucristo na habag siya ron sa babae. No? Kumbaga, sa dinami-dami ng kakahabagan niya, no, nung papasok siya sa Nain, nung makita niya ang balong ito na nag-iisa na lamang na merong isang anak na namatay pa, okay, lumapit ang ating Panginoong Jesucristo at kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, hindi ko pa ito nagagawa sa buhay ko, na yung umiiyak dahil may namatayan, sasabihin ko, huwag kang umiyak. Pero dito, no, talagang mabibigla kapag pinag-aralan mo, nagawa ni Jesus Christ, sabihin yun sa mga tao. Pero behind that, weep not, there is an assurance, there is comfort that God or Jesus Christ will do great wonder. Na siyang naging dahilan para sila ay mamangha. Mga kapatid, yan lamang po nais kong ipakita sa inyo, no? Ang himala sa Nain. Isang napakagandang istorya na tayo, may mapupulot tayong aral dito eh. Lalong-lalo na nais kong mabigyang emphasis natin kung ano ang damdamin ng ating Panginoon, ay sana maging ganun din ang damdamin natin. Sana maging sensitibo tayo sa mga pangangailangan ng tao. Sana marunong tayong mahabag. Sana marunong tayong makapagbigay ng kaaliwan. At sana rin, kung may magagawa tayong tulong, bagamat hindi natin magagawa ang pagpapamalas ng kapangyarihan, katulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, pero magagawa nating makapagbahagi ng mensaheng may taglay na kapangyarihan ng Diyos, abay gawin natin. At ang huling-huli, let us leave the Lord, no? The rest to the Lord. Dahil ang Diyos ang gumagawa ng talagang mga kamanghamanghang bagay na tayo rin. No? Ako, namamangha ako sa mga taong binago ng Diyos, kung ano ang dati nilang buhay. Nung sila'y makakilala sa Diyos, talagang God turned their life around at talagang nakaka-bless na makita at nakakamanghang makita kung gaano kakapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa buhay ng mga taong binago. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yan lamang po ang hamon ko sa inyo mula sa isang himala sa bayan ng Nain. Tayo po'y manalangin. Let us pray. Mahal naming Diyos na nasa langit, Ikaw na aming pinagpipitagang Diyos, sinasamba, iniibig at pinupuri. Nagpapasalamat po kami sa gabing ito na ipinagkaloob mo, sa hapong ito na ipinagkaloob mo, upang mapag-aralan namin ang napakagandang istoryang ito, Panginoon. Isang simpleng istorya, pero siksik at puno ng damdamin ng Panginoong Jesucristo sa mga tao. Lord, tulungan mo kami maging katulad ni Kristo. Tulungan mo kami, Panginoon Diyos, na sa damdamin pa lang sa aming kapwa, may pamalas at maipakita namin ang aming pagmamahal. Hindi lamang sa damdamin, kundi kabahagi nito ay ang aksyon. Salamat po sa opportunity, Panginoon, na pinagkakaloob mo sa aming buhay para maisagawa namin ito. Tulungan mo kami magkaroon ng ganyang karanasan this week. Tulungan mong madagdagan ang baitang ng kalaguan namin sa pamagitan ng pagtulad sa aming Panginoong Hesus. Salamat sa oras na ito, salamat sa mga kapatid na narito,
sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Brother Rene, can you be the one in charge of offering tonight? Okay. Amen. Okay. Tumayo po tayong lahat at magtatapos na po tayo. At tayo po'y mananalangin. Let us pray. Heavenly Father, we thank you this afternoon for this wonderful time that you have given to us. Thank you for what had transpired this afternoon sa aming church, simula pa kaninang umaga, at yung mga activities kanina ng mga kadalahagahan at ng ladies ng church. At papasalamat na po ako sa gawain yan. At ganoon din, salamat sa sama-sama naming pagsamba ngayong hapon. Salamat sa mga kapatid na narito ngayong hapon, nakapiling namin. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong patuloy na paggabay sa aming buhay at ang pagdalaw mo ng iyong pagpapala, pag-ibig, pagkalinga, pagmamahal, pagtuturo sa aming buhay. Salamat sa oras na ito na pinagkaloob mo sa amin. Purihin ka at dakilain ka. Ingatan mo kami sa aming paghiwa-hiwalay sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, magkape muna kayo.